Pakaragraksakan na nga daydayawan ti Dios, pakaragraksakan na nga mangmangtid itiragsak kini Apo Dios. Do you know what that our strength comes from the delight of the Lord? Nga nung daydayon tayo kitwa ng absat paragsak tayo so nakit iso ti mangtid niya tayo may idilag tit bigsa. Kaya kung nanunugod po tayo sa verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Wow! Nagpitas pastor na niya, dahil nung maparparagsak na ni Apo Diyos, ititid natin, amin nga kayak ko. Dahil ka dito kayo nasa unday ito yung kakapsan, nga nung pakaragsakan yung parparagsakan tayo ni Apo Diyos, well, itid ni Apo Diyos, hindi amin nga kayak ko, Apo ikan nang itindi mga balay, parparagsakan ka man, Apo ikan nang iti, siguro, kung muna yung natin dahil 100 hectares na daga, kaparparagsakan ka man Apo, kaya hindi bang kung Apo di PNP kung di 50 million, di jay, niya kaya, di security bang Apo, ikaw man iti mga 20 million, and so on and so forth. Kasi ganito kayo nasa undan yung kakabsan? No. When we delight yourself in the Lord as a Christian believer, maparagsak tayo ni Apo Diyos, kapag maparagsak natin ni Apo Diyos, ang yan itid na dali jay nalintig nga tartarigagay. Amen? Han nga di tarigagay mo itid na kakabsan. Kabsat ko. No di ka itid na kakabsan, kiti jay tarigagay nga nalintig. Abay, agsipunta na itid na dahi tarigagay nga nalintig kinyatay, dahi to'y itimang paragsak matlaan kenkwana. Alangan mo kaitid na kinyatayo, dahil pakataksan tayo matlaan. Well, in fact, of course, kung minsan, may mga bagay na ibibigay niya sa atin, but if we handle it negatively, for example, God gave us 1 million, for example lang, 1 million pesos, for example. Dahil ito ay kailangan sa, for example, sa business mo, o sa kailangan mo sa bahay mo, and so forth. Pero, nung ibinigay ng Panginoon, gusto kong mapalaki. Itayak pa yung piloto, tapos lumagkri. Binigyan ka ng 1 million pero ginamit mo sa hindi magandang pagkagamit. Kaya yung blessing na binigyan ng Panginoon Diyos could become a curse. Nagbalik nga dunod kanyang uri blessing din kaya agsiputa, ginamit po natin sa hindi po maayos na pagkagamit. But be careful. Let us be very careful, mga brothers and sisters, because blessings can become a curse to us when it is handled negatively or handled unrighteously. Kaya mga blessings natin dito, whether big or small, let us use it for the glory of God. As a righteous man. Amen? So dito na talaga ni Apo Diyos kinyata yung righteous desires. Tapos na ito, tayo ang desire tayo, nalintag i-desire tayo. Ang nag-desire tayo, kagbalik tayo ngayon materialistic. Ang-desire tayo, kagbalik tayo nga worldly nga desire. But God, when we are delighting ourselves before God, God will give us a righteous desire. Kaya yun na dyan? Na instead na di-desire tayo, itid na di kaya tayo, itid na kinyatid din dyan, desire nga, nalintag, tapos ito, ang desire tayo, may ayaw ni Apo Diyos. Amen. So, ang matuwid na tao na nagtitiwala sa Diyos at paragsakin na ni Apo Diyos. That's point number 1. Let's go to point number 2. Ano pang pwede natin makita sa isang matuwid na tao? Point number 2, the righteous man rests in the Lord and wait patiently for the Lord. That is in verse 7. Ang matuwid na tao ay nagpapahinga sa Panginoon at matyagang naghihintay sa Panginoon. He rests, nagpapahinga, nananatili, may sapay nga panakaitarus na, nananatili siya sa Panginoon, Yahweh, Jehovah. Ang matuwid na tao ay nagpapahinga sa Panginoon. Brothers and sisters, ang buhay dito sa mundo ay
Ay, akala ko nakakapangit. Nakakapangit. Ano? Siguro, one time of your life, kung mabalingin ay bagay-alimutan, makabalong yung itinabaw kita nga. Sino na kayo maganda dyan? Ang lalo naman magnaka iti, dumandalan ka iti sakit, dumandalan ka iti problema, dumandalan ka iti buribor ti biyan, kung dumahan mo kaya na mo naman ako, kabalong matigbiyak itinabaw kita nga. Well, that is the reality. Sino din nakaranas si Jai Kababsa? Nga naring na sila makabanugan, makautuyan, tinibiyag ito na bawti dagat, mamali ko na namin, apo, alaan na ko, na makabanunod na tinibiyag ito na bawti dagat, kaya kung aginanamot na apo, alaan na kung nutan na please. Nga kasi nga dumano na tikas dyan, na panunod na nagsipot na talaga nga mabanunog kan, talagang pagod na 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 tayo na namumuhay dito sa mundo. But there is a good news to that. Praise God. Dahil ang matuwid na tao ay nagpapahinga sa Diyos. Amen? Nagpapahinga sa Diyos at hindi naman po siya nagpapahinga, kundi matyagang naghihintay sa Panginoon. Those who wait upon the Lord. Dagiti agururay, iti sumbat niya po Diyos. Sinon iti na nagputunayanan nga manon katawanan nga nagkarkaraga hangpay lang natin nga God is not answering your prayers. Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6, aunod lang na ito sumbat na dati kararag makabannog natin. But thank God, yung mga iba sa mga panalangin po natin, matagal po natin panalangin ay binibigyan ng katugunan ng Panginoon. At isa sa mga yun ay yung mga kaligtasan ng ating pong mga mahal sa buhay. Palakpakan po natin ang Diyos sa mga matagal po natin pinapanalangin, pero tinugunan ng Diyos kahit na matagal. Ano na yung pinamatagal na pinapanalangin niyo sa Diyos na hindi pa niya binibigyan ng katugunan? Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, patuloy kang manalangin. Amen? Patuloy po natin yung manalangin yan. Kung ito ay kalooban ng Panginoon, when we delight ourselves to the Lord, at yun ang binigay niyang desire sa atin, at yun ang pinalangin niya, gusto niya ipanalangin natin, that is the will of God for us. Kaya uray mo kasla na kabaybayan, we rest in the Lord. Agtalnaak, aginanaak ako Diyos kenka, at mananatili po akong matyagang naghihintay sa inyo, Panginoon. Nagpintas iti aguray niya, ninuduman nagligat iti aguray noon ko na alas 2 na kitaan. Adadjekan, alauna pa yung adadjekan. Ngayon, alas 2, awampay. Alas 3, awampay. Alas 4, awampay. Alas 5, alas 6, alas 7, awampay. Duduma kasi tira na binintay niya. Wala siya nga, duduma. Niya, ang matungpang na niya ay meeting time. Hingga na nga, nalpasin ni Manong oras ko na, sorry, hindi pa ako umay. At hindi ka na-pruong ka nga, uray niya. Sino kapatas na niya yan? Nagligat ito uray niya. Lalo no, han mong mauray ka talaga na niya urayan. Taan man kayo mo umayan. Okay? But, a righteous man is patiently waiting upon the Lord. Amen? Nukas na nagbayagan din yung atarigagay kay inted di ako ginyati ni kapsa kaysa ikarkararagan din katawang pelang isumbat na aguray ka. Agtalna ka. Rest in the Lord. And He will do that for you. Aramitin na dahita in His beautiful time. In His time, He will make all things beautiful in our lives. Minsan kasi gusto natin yung gusto natin is yung time natin. Di kaya tayo gamin ka na niya, bukod tayo nga time. Ako dahil tatana ka sa puna kon. Yung ko na niya ako Diyos, sanpay. Antay nga na luong. Yung itatana mo. Adami din kung dami ka kapsat na kwa. Kapunta na pilit tayo, itatnamad nga mada hindi consequence na. Kaya tayo din yan. Nga dati consequence na, gaputa na napilit tayo kakapsat. Yung gaputa ang tal na tayo.
And we are not, hindi po tayo nababalisa, kasi sinabi po niya sa verse 7, hindi siya nababalisa dahil sa mga umuunlad sa masasamang pakanan. Kung nakmananta tayo kakabsat, nga kaputa, kastoy pa lang manitibiyag ko, kasi lang I'm not successful, I'm not becoming rich, nagatong iti karara ko, apo, kastoy kasta, hanapot lang nga successful iti business ko, hanapot lang nga successful na ito'y talon ko, kanahin mo lang nga lugin ako, magpumula ka, nagpintas, di parang takyon lang niya, kadadaman na di bagyo nga magdadaan, di ba? Yung mga farmers, mawatan nyo naging dyan. Kasi lang nagligat ka panunutin, yung mga pedagito yung karubag ngayon, I'm doing righteous things but they are doing unrighteous but they are still being successful. O may manantin niya mo, hindi pa. Rig na nga umakal. Karami ng katan di matinda. Isunod ni mablendless. Okay? But you know what? That is the tactic of the enemy. That he is showing us, brothers and sisters. We must be very careful. Yung itinalintig kakapsat na tao, hindi po siya nababalisa dahil sa mga umuunlad dahil sa kanilang masasamang pakanan. Ano ba? Ang matuwid na tao, which he rests upon the Lord, is tumitigil po siya sa galit at tinatalikuran ang puot. Ayan. That is found in verse 8. Tumitigil po siya sa galit, o tumigil sa galit, at tinatalikuran ang puot. O, that is self-explanatory. Ano? Okay? Nga datayo kas may isang Kristyano, when agumot tayo ba? Sino kinyayo ang magsatihan agumot ni Barayda? Nga di ulo sila managbiyahan na ulo sa nagumot. Ang dati ay kinabig. Aming na yung absent napadasan din nagumot, right? Okay. Kaya po Jesus to make it nagumot. Kanya, di ako Diyos tupay at agungan. Okay? That is the reality of life. That, of course, mayroong pong standard din ng Panginoon sa pagkapuot or sa pagkagalit. Sabi niya na, magalit ka na hindi magkasala. Eh paano pastor yung magagalit ka na magkakasala? Pero nagpungtong ka ngayon, natipab mo, dahil karubang. Nakuha niya, pinusaan ngayon, kanyaman dahil kalding, dahil karubang ko na, kinan naman amin ng bunga na dahil mula. Ay, kato'y man na kalding. Okay? Pamut na na kaldingan, pinarti mo. Sa mundo, pinadiguan ni karubang. At hindi, share mo di kalding. Kalding mo ata, actually, yung gamit na dinadayo natin. Hindi, mula, deserve na. Deserve na nga magparty. Okay? Kasi kanina sa, na we take revenge, agpungtot tayo, talaga, burot ti darat tayo. Yung una niya ako, Diyos, nabalik iti agungan. Namantay ko mga paso. Ito, kung ito, gumatay man nakapsat, nantay ko mga baybayan, natin init ka, niya na dyan, lulubo. At nandun pa rin yung ating pong pagkapuot sa tao o sino man, o anyaman, nakapsat. Tinalintig na tao kat muna ni verse 16, kontento kahit sa maliliit na bagay. Amen. Kontento po siya kahit sa maliliit na bagay, big or small. Yan. Yung minsan kasi, ang pagtingin ng isang Kristiyano sa blessing is when it is a large sum or large amount, malalaki. At kung maliliit na, parang hindi, as lang yan mong marit na di blessing. Yung kwarta niya, 1 million, wow, nagpintas, 1 million. Inilig ka na natin ako iti mo na 100 pesos,
Mas lalo may mariknan nga blessing kayo na God. Ngayon, iti may ang matuwid na isang tao na nagtitiwala sa Panginoon o isang tao na he is resting upon God is that he is contented. Contento po siya kahit na sa maliliit lamang na bagay. Sino po sa atin dito, ang kahit na maliit yung blessing niya is contento siya doon. Amen? Whether big or small, we need to say, thank God, thank you Lord for this blessing. E paano po tayo bibigyan ng malaki? Inuulit ko, mga kapatid, paano tayo bibigyan ng malaki? Eh doon sa maliit pa lamang, hindi na po tayo nagiging mapagpasalamat. Bagong bibigyan tayo ng malaki ng Panginoon, eh magiging, imbes na mapagpasalamat tayo, magiging hambog pa tayo. Ouch! Yeah? Minsan kasi nagiging hambog ang isang Kristiyano kung nakareceive na po siya ng malalaking bagay. Kaya nga maganda na kaugalian ng isang tao, isang matuwid na tao, na he is resting upon the Lord, nagtitiwala siya sa Panginoon, at aguguray isuna, dito'y, uray basi nga ba na pagyamanan na. Amen? Nagkan na ka ni Apo Diyos, iti regalo, uray basit na dyan, agyaman na ni Apo Diyos. Basit man yun ka, kontento tayo lang ako man. Amen. Godliness with contentment is a great gain. And that is point number 2. Point number 3. The righteous man's steps, ways are established and ordered by the Lord. Sa verse 23. Una natin Tagalog, ang mga hakbang o daan ng matuwid ay itinatag or inuutos ng Panginoon. Isa sa mga life verse ko ito na the steps of a righteous man are ordered or established by the Lord. Ito'y gamin dumang versions, inusan na adi established. Eket ko adi established. Apay, nung may establish siya gamin, hindi may sanatar, for example, dito sa bandang ito ay may patatayo ang magandang gusali. So is establishment. You establish one thing or another na dahil ito plano na marami. And God has a plan for each and every one of us. At ang plano ito ay kabubuti nating lahat, mga kapatid. Kaya when God established for that wonderful plan of us, ang isang taong nagtitiwala sa Diyos ay ang kanyang daan, ang kanyang future ay itinatag na ng Diyos. Amen? Itinatag na ng Diyos ang ating pong kinabukasan. Our future is in the hands of God. Ang promise ng Diyos ay gagawin niya sa ating pong mga buhay. Kaya ang taong matuwid, alam niya na yes Lord, I will wait because there is a wonderful plan na gusto mong gawin sa aking buhay and you will make it into pass. Mangyayari yan sapagkat ito ang plano mo sa akin. Hindi po natin alam ang ating pong kinabukasan. But God knows, alam po niya ang ating pong kinabukasan at ang kinabukasan na yan ay napakaganda mga minamahal. Nagpintas din dyan, masakbayan, natartaregayan ni Apo Diyos kanya tayo. So nga itinalintag na tao ang muna kakapsa. He knows that God is ordering His path, His ways. Amo ni Apo Diyos na niya ginapintas kapag naam. Amo ni Apo Diyos na niya masapol mo maramitan i-desisyon itibiyag mo. Amo ni Apo Diyos na niya tinapintas ng trabaho. Amo ni Apo Diyos na niya itinapintas na akluna mo i-require mo itibiyag mo. I-require mo itibiyag mo kakapsa. I-acquire mo itibiyag mo. He knows everything. Iso nga itinalintig na tao kakapsa. Ang matuwid na tao. Na hindi lang po siya nagtitiwala o he's not only resting upon the Lord, but he knows that
God's plan is more than enough at ito ay highest, napakataas na plano sa ating buhay. Sapagkat in verse 25, sabi po niya, ito listen to this, ang matuwid na tao na in-establish ng Panginoon ang kanyang buhay is, in verse 25, itong mangyayari sa kanya. He is not seen forsaken or his descendants begging bread. Verse 25. Kung na nagamit ni verse 25, basa, I have been young and now I am old. Yet, I have not seen the righteous forsaken or his descendants begging bread. Tinalintag na tao kakabsa, ano may bayan ni Diyos? Amen? Ang matuwid na tao ay hindi po pababayaan ng Panginoon. Sabi po niya dito, it's very clear. Nung bata ako at hanggang ako ay matanda na, wala pa akong nakitang matuwid na tao na pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. At ang maganda pa nito mga kapatid ay hindi lamang po siya ang mabe-benefit nito, kundi pati ang kanyang pong mga descendants. Sabi po niya dito, and his descendants will not beg bread. At hindi po sila mamamalimos. Sino ngayon matingati ang absent madagay descendants sa anak tayo, nagayang buko tayo, di mo kamatay na dadatong kita iigitan nila, dalo na dadadya yung pick-up bridge. Ngayon dati example ng lugan, kita dyan. Kasi dyan. Minundaga dyan tinan sa mga katugawin dyan nga nakaunat iti-imam dyan di footbridge ijay ordeneta nga mapan ijay SM dadagi ijay nga naka dumawdawa. But the righteous man, he says here, hindi po bababayaan ng Panginoon at hindi lamang po siya, hindi pababayaan ng Panginoon, kundi maging ang kanya pong mga anak, mga apo sa tuhod, and so on and so forth. But of course, every individual must also do that. Ang kanyang mga anak, kanyang mga apo, and so on and so forth. But there is a blessing. Nung si tayo akapsat, iti nang irugi, iti kinalintag, may raman uray pa yung nagigay, sumarsarulugin niya tayo, dyan, nak tayo, apuko tayo. Nung irugi tayo akapsat, ang pananampalataya natin ngayon, inupisan po natin ang pananampalataya natin ngayon, at irugi tayo akapsat, itigbiyan na nalintag, han nga masasaan kakapsat, babal ti parawag ti apo nga, may raman uray na anak mo, uray na ti apukong. Ngahaan nga baybayan nga po Diyos. Han nga baybayan nga, dagi anak tayo itong eka, agpalimusta, kadagiti lansangan, nagdawdawat na kakapsat. Amen. Praise God. That is the promise of God. Hallelujah. At kung na pa, in verse 26, ang taong matuwid na ordered by the Lord ang kanyang buhay, yung plano niya is ito. All day long, He is gracious and lends, and His descendants are a blessing. All day long, He is gracious and lends. Iti may isang na ang isang matuwid na isang tao is that pwede po siyang magbigay. Amen? Kasi meron siya. Whether it is big or small, ay nagbibigay po siya. He lends. Nagbibigay po siya. At hindi lamang po siya, kundi ang kanyang din pong mga anak o mga descendants. They will become a blessing. Hallelujah. That's point number 3. And let's go to point number 4. Ang isang may isang nalintag na tawag dito ang matuwid na tao ay umalis sa kasamaan at gumagawa ng mabuti. Verse 27. Basahin tayo. Depart from evil and do good, so you will abide forever. Tinalintag na tao, kat adaywan na iti datos, ket agaramit isuna iti nembal. Niya gamit ni jay sumaganan dito nga
masapong nga aramidin ken saan nga aramidin iti may sa nadalintig na tao. Kung nararamdaman nga ron dito yung he departs from evil and do good. Let us read some. Verse 28, for the Lord loves justice and those that forsake his godly ones. They are preserved forever, but the descendants of the wicked will be cut off. Verse 29, the righteous will inherit the land and dwell in it forever. And verse 30 says, the mouth of the righteous utters wisdom, and his tongue speaks justice. Tinalintig nga may sa nga tao nga ay adaywan na iti kinadapos ramen iti nimbagkat kuna na dito nga ibibig na agsao kadaging tinalintig nga manbanan ket iti rumuan ibibig na ket mangted iti wisdom. Meaning to say that his tongue and his mouth and his lips speaks blessing and not curse. Pinalintig na tao. Iso nga, kikita niyo outside, baka tayo jay ibagbaga tayo ang imbes na mangtid iti blessing, mangtid iti counsel no wisdom, ket mangdadagal pa itindig. Amen? Maging maingat po tayo sa mga sinasabi po natin. Gamin po natin sa Saudi Apo, iti mantulaw, iti may sa tao sa anmadket na nadayay, ipaunig na. Ngayon iti mantulaw, iti may sa tao, iti sudayay, rumuar, iti bibig na.